Sorry na. Eto na. Inuunahan ko na kayong lahat. I am so sorry kung bakit ngayon lang ako. Oh my God, alam ko na miss niyo ako. 1 month ako nawala. One month. Sa kumpisalon lang ha. Sabihin niyo sa akin, hindi niyo ako na-miss. Alam ko na-miss niyo ako kasi nababawasan na yung mga followers ko, be. Really, nababawasan na yung mga followers ko. Nakakaloka kayo. Hindi lang ako nagpa-post tapos umaalis na kayo. Grabe, hindi kayo loyal. Ayoko na sa inyo. Hindi naman ako permanenteng nawala. Mga OA kayo kung maka-unfollow. Mag-umpisa ka na ng mga kasalanan. Dito sa umpisa. Sana na-miss niyo tong young star na to. Una nating confession. Ay, from Nico Robin, 27, Flower. Hi, Ate Bebs. I have this very embarrassing moment way back 2022 or 2023. Basta Christmas season to. By the way, I am a soft lesbian type of person. Ano ang soft lesbian? May hard lesbian, soft, hard, o moderate lesbian. Ginawa ko siyang massage. Pero paano ba? Ano ba? Hindi ko kasi alam kung ano yung soft lesbian. Ano yung parang lipstick? Ganon. Tapos kapag hard, ano ka? Yung butch, ganon. Me and my GF is papunta ng mall sa Alabang together with my sister and pamangkin. So sumakay kami ng jeep and maluwag naman yung nasakyan namin. And medyo malapit kami sa pintuan or dulo. Me and my GF sat on the right side while my sister and pamangkin ko is sa left. So technically magkaharapan kami. My GF is wearing a dress, pero above the knee yung length. Uy. Gagawin ka, no? Alam nyo, parang feeling ko kasi nasa sobrang desensitize ko na sa mga kabalastugan at kabastusan dito sa Bebang Dump. Parang lahat ng mga kwento, ina-anticipate ko na bastos. Kasalanan niyo to. She has a small shoulder bag na nakapatong sa lap niya. O diba? Parang feeling ko talaga bastos to eh. And then ako, I have this habit na every time na nasa jeep kami is pinapatong ko sa lap niya yung hands and forearm ko to protect her knees sa mga possible na makabunggo. Sana all. So after ko magbayad ng pamasahe namin, bumalik ako sa pagkakatabi sa GF ko and pinatong ko yung hands ko sa lap niya and medyo in-extend ko pa. Parang nga maabot ko yung side ng tuhod niya since may bag nga siya sa lap niya. Then nung naramdaman ko na yung skin, hinimas ko ng bahagya. I mean, as a form of caress, right? Left. Bakit ako kinikilig? Then, bigla ako nagtaka kasi iniiwas niya yung tuhod. Bakit? Baka galit sa'yo. So sa gulat and pagtataka ko, yumuko ako and tinignan ko yung tuhod niya. And then, napayuko din yung GF ko and nagtaka din siya. Mali pala yung tuhod na nahawakan ko! Hala, wait lang. Parang feeling ko, alam ko na hindi sinasadya, pero para dun sa tao, na nahawakan mo ng tuhod, baka feeling niya na siya. Hindi ko masabi yung term kasi baka mabahan ako dito. Basta yun, yung letter H na term. Yung may-ari ng nahawakan kong tuhod is si ate na nasa 50-ish na yung age. Hala, ka-age yung tita ko. Hinihimas mo yung tuhod nung 50 years old. Baka iniisip niya. Baka akala niya, ako. Nasa reno. O yung Santo Niño pala kasi hinihimas mo dun. Todo sorry talaga ako kay ate nung na-realize ko yung kasyungahan na ginawa ko. Tapos humagalpak ng tawa yung GF at kapatid ko sa nangyari. While ako hiyang-hiya kay ate. Anong reaction ni ate? Anong ginawa niya? Anong naisip niya? Ano kaya tumatakbo sa utak niya? Ano? Nasa-stress ako. Bakit di mo naman sinabing ibang tuhod pala yung hawak ko? Sabi ko sa jowa ko. Sabi niya, aba, pati nga ako nagulat nagtaka. Ba't tuhod nung ali yung hinahawakan mo? That was the most embarrassing moment of my life. And sana nakalimutan na nung ate yung nangyari. Tingin ko hindi niya makakalimutan yun. Feeling ko ikukwento niya yun sa mga anak niya. Feeling ko nga may anak na yun Sabi niya, alam mo merong humimas ng tuhod ko. I still got it. Buti na lang, hindi nagalit yung ale sa'yo. Alam mo, kung ako, sa akin ginawa yun, kahit na parang hindi sadya, sumigaw na ako, sinampal ko pa yung tao. Because of that moment in my life, kapag nagko-commute ulit kami ng GF ko, tumitingin muna ako bago ko pinapatong yung hands ko sa lap niya. Tama! Yun lang po, looking forward na mabasa at ma-content mo to, Ate Bebs. Gusto kong makita reaction mo. Ayan, tawan-tawa ako lagi sa mga edited reactions mo sa Kumpisalon. God bless and take care all.
always. Thank you so much. Oh, diba? Isipin mo, after my 1 month hiatus. Hiatus! Ang taray, kala mo artista si Bakala. Ito yung unang kwento na kinuwento ko. Ito na. Feeling ko ito na yung mga inaabangan yung mga bastos, mga kabalastugan. Alam nyo na, ito yung mga gusto nyo eh. Ito yung mga nagpa-viral eh. Naiinis ako sa inyo eh. Ang dudumi ng mga utak nyo. Yan ba yung tinuturo sa inyo ng mga magulang nyo, ha? Yan ba? Yan ba yung tinuturo sa school? Limis-limisin nyo yung utak nyo, ha? Enabler naman ako. I am a new fan. Bakit new lang? Bakit ngayon ka lang? Nasaan ka dati? Wala na, ayoko na ituloy itong kwento mo. Next. To be honest, it sounds fun and sa dami na nangyayari sa whole face ko, gusto ko lang mag-share for fun. So this happened around 2021. I was literally in my whole face kasi before ako mag-Bumble, I had Tinder account. Tama, alam mo kasi sa Tinder, doon, naghahanap talaga ng mga kaganon. Pero kung gusto mo jumowa, Bumble. Kasi actually guys, yung pangalawa kong jowa, nakilala ko sa Bumble. So effective. Nag-work pa din, 2 years din kami. I hated Tinder kasi lahat silang hanap ay chuk-chakers lang. O diba? Uhaw. For me, hanap ko din naman yon, but I also want connection and I want someone clean. Para naman sinasabi mo, dumi-dumi ng mga nasa Tinder, ikaw naman. So yun na nga, may nakamatch ako sa Bumble and we clicked. I think I remember we didn't have a normal conversation like, hi, hello, kumusta, or bakit nandito ka. Basta ang unang topic is medyo funny and that's when it felt like we had the same humor. Diyan nagsisimula ang lahat. So we clicked and after 2 to 3 days, we switched to IG or FB. We literally kept teasing each other for a week, not until he showed up around my work to pick me up. OMG. In fairness ha, hindi lahat ng mga ka-chuchubels mo dyan ay pinipick up ka sa work. May medyo sweet gesture yon, pero hindi natin alam, maka may kasi, nasa loob ang kulo. Tsaka merong mga intensyon na mga masasama. FYI, he's the first guy I met from the dating app. So yun na nga, he's tall, cute naman, malakas dating, maporma, and pogi typings. Alam mo, kapag sinasabi cute naman, it means hindi siya gwapo. Yung hindi siya pogi eh. Kasi kung gwapo siya, sasabihin mo talaga, gwapo. Hindi yung cute naman. Parang nagko-compensate na lang na, cute naman siya. Edukado, so goods naman talaga for me. Kaya sumama din naman ako sa car niya para ihatid ako pa uwi. So it was around 11 p.m. and medyo awkward kasi nga first time mag-meet. Nahihiya din ako kasi yung mga exchange of conversation namin palaging, kiss kaya kita? O kaya, masarap siguro labi mo. Ay, ganun po kahayok. So yun na nga. Paano kung masarap siguro labi mo kung lasang adobo? Diba? Technically speaking, masarap pa rin naman ang labi mo kung lasang bawang o kaya ginisa, lasang sisig, diba? Mata-turn on pa rin ba kaya siya? Paano kung steak? Para mas sosyalin. Mas classy. Nasa parking na kami sa baba ng building ng bahay ko. Ang hirap magbabay kasi gusto ko pa siya kasama. Pero yun nga, sabi niya maaga pasok niya tomorrow. So akyat na daw ako and pahinga na kasi late na. Sabi ko na lang, thank you and sorry kasi 30-minute drive pa ulit siya pabalik ng bahay niya. Girl, 30-minute drive, hindi naman ganun kalayo. Ikaw naman. Nung wakmang bababa na ako, bigla siyang humirip ng, kahit akap na lang bayad. uy, kung ako yung kikiligin ako. Tapos tumawa siya. Ako naman, tawa din kasi kinilig. So, inakap ko siya. And then, Ate Bebs, yung hand placement, I cannot. Nung umakap siya sa akin, humaplos yung kamay niya from the back of shoulder going down to my spinal cord. Sana nilagay na din niya doon sa doon sa bone marrow ng spinal cord mo para at least, 'di ba, mas deep kasi deeper connection. Pero basta dun sa part na yon, para akong biglang namasa-masa. Nung pakalas na ako ng yakap ni Bebs, biglang tumaas yung isang kamay niya sa likod ng ulo ko and pinagtapat niya ang noo namin sa isa't isa. Habang nakatingin sa mata ko, sabi niya, nasa na-kiss ko. Kinikilig ako! Oh my God, na-imagine ko kinikilig ako. Kung ako yung kikiligin ako, alam mo yung puso ko yung gumaganyan-ganyan. Tapos mas kinikilabutan ako. Honestly ha, kapag pinagtapat yung noo, hindi siya ganun ka-sweet. Like yung vision mo, hindi ganun ka-sweet kasi mukha siyang alien. Mukha siyang pusit. Kasi isa lang yung mata niya. Kapag kunwari gumanon, jump scare, kunwari gumanon, kasi parang may illusion na nag-iisa yung mata. Alam nyo, only a person who has kissed another person knows.
So for Kabado Pro Max, pero dahil palaban tayo, kinis ko na siya. Pero supposed to be smack lang. And just Ate Bebs, nilapa niya yung labi ko. Super gentle, pero ramdam mo yung gigil, Ate Bebs. Ay, ginigilig ako. Diyos ko, day. Feeling ko tutulo na. Hala! Napa ko ba sabihin? Feeling ko tutulo na pagkabasa ng pechay ko. So, kumalas na ako, then sabi ko, Late na. Pabiyahe ka pa. tapos pareho na lang kami natawa. Then bumaba na ako. Inantay siya makaalis bago ako pumasok sa building ko. Fast forward tayo, nakapag-usap na kami mag-meet sa bahay niya at paglulutuan niya daw ako. Halang sweet. Feeling ko na in love na sa'yo to. Hindi na ako nagpabebe, Ate Bebs, kasi namamasana ako. Fast forward again, nakakain na kami and sabi niya mag-movie na kami and yung TV niya nasa tapat ng kama. So ako, kunwari, comfy na nakahiga sa kama. Hasus! Ayan na si Netflix and chill. Di niya lang alam, gustong-gusto ko ng mahalay. Na mga straightforward. I love it. So fast forward ulit, nasa na kami, Ate Bebs, and ang sarap niyang humalik. Like as in, super gentle. Parang feeling ko, first time ko matutunan humalik kasi super galing. May paghawak na siya sa dalawang bundok ko, then napunta sa braso, tapos nilagay niya kamay ko sa ano niya. Ang inaabangan ko kasi gusto ko malaman kung Dax ba siya o Jutes. And Ate Bebs, Jutay siya. Okay lang yan. Hindi naman nila nakokontrol kung ano yung mabibigay sa kanila. These are things na wala kang control over, like your physical characteristics. Hindi niya kasalanan kung Jutes siya. Medyo nadidistract ako sa kiss namin kasi nga na-disappoint ako. Hoy, ang sama mo naman. Pero may naalala ako. Pero hindi ko na nagkukwento. Pero may naalala lang ako. Nag-start na bumaba labi niya sa leeg ko. Then to make it short, ang galing niya sa F-play. So ako sige, kahit siguro jutay na, sabi naman nila size doesn't matter. Umaasa ako sa performance. And boom! My gosh! Ang galing! I swear, siguro mga 4 inches lang siya. Pero hindi ko alam paano niya nahahanap yung spot. Well, girl, at least, diba, nagko-compensate. Okay lang yan. Mas better yung ganyan. Ang importante kasi sa girly pops ay ang F-play talaga, diba? Yung mga lalaking iba yung papasok lang nila. Tapos, ano yun? Tapos after, natapos sila. And then, hindi ka na nila i-entertain. Mga selfish people. As hindi ako nagbibiro, yung giling at pasok niya, swak na swak. Hindi ko alam kung dahil lang ba namamasa ako or dahil magaling siya magromansa. Alam mo, ilang taon ka na? Bakit yung term mo romansa? Parang pang ano ko na yan pang nanay ko na yan. Siya yung type na para akong submissive girl pero hindi nananakit. If gets niyo yon. So, mas natuturn on ako. Felt like it was my first chukchaka na ever. Nakatatlong round kami, Ate Bebs. Hoy! Ang dami niyang energy, ha? Ang dami niyang energy. O, talagang performance. Baka kasi nag-general practice. Kaya nga ganyan kagaling. Bago kanya ka-meet up, nag-general practice muna sa bahay. Kasi sabi niya, performance level na, guys! Performance level! Sa kamay niya. Charing. 5 to 10 minutes lang pahinga, tapos parang bato sa tigas yung ano niya, kahit jutes. Fast forward, nag-click kami sa ugali, chukchaka drive, pero may commitment issues siya. Hala, fell in love with him sadly, but somehow he was able to escape and I had to let him go. Especially when I got to know he had the new girl that he met from Bumble as well. Pero yon, gusto ko lang i-share and ipaalam na size doesn't really matter. Tama. Pero ang lungkot naman nun, after kanyang pakiligin at paasahin, akala ko naman kayo, nakakainis. Huwag ka mag-aalala, makakahanap ka ng may performance plus Dax. Dax is for the kilang edits. Palette cleanser muna kasi parang kailangan muna nating cleanse ng mata, ng tenga, ng bibig, ng kifi. Meron pala kayong mga confessions, pakisend na lang po sa Facebook group natin. Ang link ay nasa, saan ba? Sa TikTok bio. Also, description box. Tsaka, pwedeng pa-follow ng rules. Parang awa nyo na. Sayang yung mga kinukwento nyo kasi hindi kayo na-follow ng rules kaya nade-decline kayo. Ayan, nagagalit na tuloy ang ating moderator. Shout out sa moderator natin, ang dedeng. O siya, bye-bye. Love you. Mwah.